Kaugnay ng pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyong kumugkwestiyon sa pagdeklara ni Pangulong Duterte ng martial law sa Mindanao, makakausap natin si Chief Presidential Legal Counsel, Secretary Salvador Panelo. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Panelo. Magandang umaga po. Okay, sir, alam po natin na hindi pa inilalabas ng Korte Suprema yung detalye ng kanilang naging desisyon. Pero ano sa tingin ninyo yung pinakamalakas ninyong argumento? Well, ang pinakamalakas, of course, is there is factual basis for the declaration of martial law. At ang mga sinuwiti sa Korte Suprema, mga impormasyon at mga reports ng intelligence ng armed forces, ay nagpapatunay na meron. At kahit tayo mga ordinaryong tao, nakikita natin sa telebisyon, talaga may rebellion doon. Yan ang pinakamalakas doon. Okay, mahigit isang buwan na kasi itong krisis no, sa Mindanao at shortly after it started, nag-martial law na. So, paano ba nakatulong yung martial law no, sa pagsugpo dito sa kalaban ng gobyerno sa Marawi? Unang-una, malaking bagay yung pag-declare sapagkat yung pag-lift ng privileges of the habeas corpus, nagkaroon ng pagkakataon na arestuhin yung mga taong nasa listahan. Pangalawa, dahil may martial law, nagkaroon ng curfew. Pangatlo, yun lang pagdeklara mo ng batas militar, medyo psychological na kagad yun eh. Maapektuhan ng mga kalaban mo doon. At the same time, yung mga tao will feel safe dahil nandiyan ang armed forces na magpuprotect siya sa kanila. Okay, pero kailangan talaga yung martial law para gawin lahat yon, yung paglagay ng curfew doon sa lungsod. Kailangan talaga ng martial law yun. Kailangan yun. Alam nyo, kahit sa saligang batas, meron sinasabi doon na the president can suppress lawless violence. And yet, despite that, meron pa ring martial law, 1 degree, 1 notch higher. Ibig sabihin, kulang yon. Kaya binibigyan pa siya ng kapangyarihan na magdeklara ng batas militar. So what you're saying is, hindi magagawa ng AFP, ng PNP yung nagagawa nila ngayon kung hindi nagdeklara ng martial law? Definitely. Iba siyempre ang batas militar dahil malaking bagay na ang military mismo ang nagpapatakbo doon sa sitwasyon. Otherwise, kung walang martial law, what would have happened? Mahirapan. Kasi, unang-una yung mga opisyalis noon. Hindi naman nila kayang sugpuin ang kaligtasan ng mga kababayan natin doon. Kailangan nila ng sandatang lakas. Okay. Now, ito po, pinag-uusapan kasi ngayon yung posibilidad na pahabain pa itong martial law. Sakali nga daw irekomenda ni AFP Chief of Staff Eduardo Año. Sa tingin nyo, bakit kailangan pang patagalin yung martial law? Given that marami ng gains yung AFP. Kanina lang binalita natin na yung Dansalan College ay nabawi na ng Armed Forces of the Philippines. Alam po ninyo, it's not a question of patatagalin o hindi. Okay. It is a question of whether the ground requires the continued existence of martial law. Kung hinihingi ng pagkakataon, ang hindi po kasi maintindihan ng mga oppositor, yung grupo ng Maute, kaugnay ng mga rebelde, kasama pa yung mga foreign nationals, malakas sila. Hindi lang sila sa Marawi. They're well placed all over Mindanao. Kaya nga kinakailangan buong Mindanao sasakupin ng martial law. Sapagkat pag yan umalis sa Marawi, saan ba tatakbin? Doon sa Karatig Pook, Karatig Probinsya. Kaya kailangan meron din tayo doon na safeguard. So kung pinsito kayo hanggang ngayon na ito'y isang rebellion at hindi lang definitely. Hindi ordinaryo ito. Nakikita naman natin Nakita nyo hanggang ngayon may mga armas pa sila at may mga bala pa sila. Parang unlimited ng firepower nila. Hindi ordinaryo. This is not just an ordinary rebellion. At walang bearing po na mukhang nagagapina ng AFP. Marami na silang mga nababawing areas in Marawi. Marami rin pong kalaban Hindi naman limitado ang kalaban natin. Kahit si Presidente nagtataka, parang unlimited ang firepower. And the reason is because prior to that, nakapagbuo sila ng maraming armas. Nakatago sila. And ang sabi pa nga ni Presidente, mukhang merong kakutsamba. Mga ibang opisyalis. Hindi mo naman may tatago yan pag wala kang kakutsamba. Okay. At hindi lang yun, mukhang may foreign involvement din. Definitely. Marami na nga napatay ng mga foreign nationals Talagang matindi ang problema natin doon. So are you ready to say na this is really an Islamic State action na nangyayari doon sa Marawi? Well, this is a combination of the ISIS coming in and then the local rebels wanting to establish their own
government in that area. Okay. Kombinasyon lahat to. So kung may proposal na pahabain yung martial law, itong idea na palawakin yung sakop ng martial law na hindi lang Mindanao kundi buong bansa. Hindi, depende yun. Alam mo, si Presidente na nga nagsabi, if I have my choice, sinasabi na, gusto ko 1 week tapos na yan eh. Pero depende nga sa situation on the ground. Kung anong realidad, yun ang gagawin natin. Kaya nga, di ba ever since sinasabi niya, I will ignore Congress, I will ignore the Supreme Court regarding the existence of martial law rebellion. Ang ibig niya sabihin, ignore, pakinggan po ninyo kung ano sasabihin ng mga nasa sandatang lakas. Sapagkat sila ang naroon. They are the participants of the ongoing drama. And therefore, they are the most competent and truthful as to what is happening on the ground. Okay, well, nabanggit mo nga si Pangulong Duterte, no? At saka yung psychological impact. Of course, one of the purposes of declaring martial law is to shorten the crisis. Pero humaba nga kaya may nagki-question nga kung effective ba talaga itong martial law. Only because matindi yung kalaman. Hindi natin in-expect na ganun pala kagrabe ito at may pumasok pang foreign nationals. Depende. Hindi mo naman mababasa yun eh. Alright. And with that, marami pong salamat, Chief Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo. Thank you, sir, for your time. Marami pong salamat.